Okay na? Question. Scan na ako. Sige. O, Pat, may tanong ka pa, di ba? Gusto nyo to? Talagang gusto nyo ng balita, ha? Tingnan kayo. Sige, congrats, ha? Ha? Hindi naman. Hindi, nung nahuli siya, nagulat din naman siya. In fairness ko, hindi niya akalain na, ha? Hindi, pending case at this okay. Talagang gustong-gusto yun ng balita. Punong-puno kayo ng balita kayo. Ano pa ba kayo? At tulog ka na ba, Pat? Pag maintindihin nyo walang tulog, ang mahirap kung walang gising. Kasi sa mga kababayan natin talaga naman, chaotic talaga ang mining. Ito yung sa mga, ito naman para i-address ko naman to kasi ito maraming complaint talaga. Nakikiusap yung mga mamamayan na nagigising sila sa gabi. Dala ng ingay ng mga tambutso ng motor at ginawa ng racing circuit ang Manila. Dahil doon sa modified exhaust o muffler ng mga motor. Nag-abiso naman ako ng isang araw. Baka hindi pa nila napanood. So help me share this information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler or open pipe. Kung ano man yan. Kung hindi yan issue by standard at malakas, masisequester po yung mga bagay na yan. Dahil, karapatan din ng tao ng pangkalahatan sa ating gabi, mahimbing siyang matulog. Galing na nga sa trabaho, kuya, pagod, nabasa ng ulan, napaha. Sakit na ng traffic pa. Matutulog na lang na gigising pa natin at i-discord. So, ang punto namin bilang gobyerno, again, huwag na ninyong gawin yan. Sa kasayang lang, gastos lang kayo yan, wala namang kapararakan. So, yesterday, last night, through the effort of our officer, Colonel De Leon, at mababang loob, Major mababang loob, napakababang loob, at ang ating mga PNCO, police. Ito na, ito yung sample. Teka. Bago ko. Ang mahal siguro ito. Ano? Hindi man na talaga sa motor eh. Ang makumbel ka lang nila. No, magkato. 2.5. Hindi. 20 po, Sek. Baka mga 15,000 po yan, mga ganyan. Huwag may mga 20 po. 20 plus. Sa malaking motor po. 20 plus po yan. Papalit po lang isang ganun. Yes, abo yan. Mahal po yan. 50 to 25. Mas mahal pa sa motor. Ito yung motor, tapa rin. So, 50, tapos 50 rin. Crap public yan. Sayang naman, unnecessary. Nakaka-permission pa tayo ng mga kapitbahay. Original naman ang motor, hindi ganyan. Kasi ito, sila nahuli base sa violation. Hindi sa capriccio, sa ordinance, sa existing ordinance. So, ipinatupad lang ng mga laws po natin. So, mga violation po. Yan, ininagari. Ha? Ininagari. Hindi, meron silang gamit eh. May pan-testing sila eh. Ano ba nakita ba yung report sa akin? May pan-testing sila. Yung decibel. Wala mo microphone, sir?
Kaya nasa nakauli lang ito kayo. Sir, saan na checkpoint yan para makaiwas? Tama yan, Rico. Tama. Ha? Tama. Sa may consent respect. Based doon sa mga technicalities natin, the national standard decibel is 99. Ngayon, pag sinukat po namin ito ng mid sound at sumobra po sa 99, that is a violations na po ng ating ordinance. Kaya, kinoconfiscate na po namin. Ini-implement po namin yung Manila Ordinance 8772 in relation sa Executive Order number 4 ng ating Secretary. Sir, may reklamo ba o kaso yung mga nahulihan nyo or warning lang muna? Tinikitan po natin ng OBR, ng city government. Magkano penalty natin? Based doon sa ordinansa natin, first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense is 2,000. Saan yung mga nahuhuli nila? Which areas? Ang marami. Iba-iba pong lugar sa Manila po because it is spearheaded by the District Tactical Motorized Unit yung MOBID ng Manila. Pero sir, ito po talaga ay first offense pa lang pero confiscate na agad. Ma'am? Pagka first offense, sir, hindi ko confiscate na rin. Tanggal na agad. Yes po. Kasi yun po nakalagay sa ordinansa natin. Okay po. Kasi based doon sa statement ng ating legal, the confiscation of the pipe will serve as evidence na there is a violation of the ordinance. Yun po magiging ebidensya namin. Opo. Ilan sir yung mga nahuli? Lahat-lahat. Total po nito is 18. 18. Naubusan na po kami ng OBR, so we will request our city mayor for the renewal of our OBR for the full course of implementation of our city ordinance. Paano yung big bike? Not yung paano yung big bike? Ikiglin ko po yung question natin regarding doon sa big bike. One paragraph of our ordinance, exempted po yung mga big bike kasi nakalagay po doon is 400cc up is exempted. Kasi pag ginawa po natin ang palitan natin yung mga pipe, sasabog po yung makina because it is designed as open pipe. So doon sa ordinansa natin, exempted po ang 400cc up and those no tinatawag natin ng mga big bike. Bira mo ng big bike. Bira yung big bike. Pero sir, yung decibel, yung big. more than 99 decibel. 99 po. Okay, pag yung sa big bike, sir, more than 99 decibel. Ma'am, exempted po sila, ma'am. So exempted, Yes. either, okay. 400cc up, ma'am. Exempted po sila sa ordinance natin. Kasi 175 o 55 lang ang regular na tumatakbo. Lalagyan niya, ingay talaga. Hindi, magkaano ba ngayon ng NMAX? 155. 155. Yun lang, akala dyan. Pati Aerox, ABD. Ito yung ano Huwag mo. Pag pumasok sa iskinita namin yan, ako ka ng mamura ko. Mumura ka dyan. hindi mo, mapupura ko yung mga tao. Wala bang pagkakita? Ito ba namin? Mayor, paano po yung mga Ay, warning. paano po yung mga nagtitinda o nagmo-modify dito sa Maynila? Meron na po ba tayong operation? Hindi yung sila pinagbabawalan mo. Pero wala pang listahan. Ang tanong, pwede bang gamitin? Oo, yung ordinance natin. The part of the ordinance is yung nakakapamerwisyo ka at mali yung gamit mo, pinodify mo. Yung pagbebenta, eh hindi naman namin na pinagbabawalan. Hindi nag-iingay yun. No, hindi naman nagtitigil. It's the commission of the violation of the provision. Kasi pwede naman yan, Maynila. Halimbawa, walang ordinansa sa ibang lugar. Hindi na ako magbabanggit. Dito bibili. O, dali nila sa provision. But for the meantime, the people of Manila deserves quiet nighttime. Quiet and peaceful nighttime. In fact, kahit sa daytime, masakit pa rin sa tinga yan. But generally, natidisturbo talaga ang tao sa gabi, yung oras ng flight. Yun yung concern namin. Kasi yun yung request ng tao. Ano sir,
Sir, kunwari tatlong violation na, lampas pa, anong mangyayari? Penalize na yan. Paulit-ulit lang. More than 3. Ma'am, kami po ang nagme-maintain ng records. Kaya po pag tumaas na po, first offense, second offense, tumataas po yung violations. Incremental. Ngayon po, hanggang sa mauubos po yung pagpapalit nila ng muffler. Kukulik namin. Sila din po yung malulugi. Pero sir, sabi niyo pag third offense, 3,000. Paano kung fourth or fifth? So what's 3,000 na rin po yun. 3,000. Kasi ulit siya ng ulit. Sabi nga ni Mayor kanina, recidivist na siya. Okay, thank you. Ayun. Yan yung 1-2 sawa. Oh, pero tingin ko naman, mauunawaan na rin na may-ari ng motor na hindi naman talaga tama. Oo naman. Kumbaga, it's not there for, the implementation is not to gain, for the government to gain money. It's for the government to heed the call and request of our people na maging mapayapa at huwag magulo ang gabi. Yun naman ang value doon. Yung penalty is nominal eh. Very nominal eh. Kaya lang, ikaw Barman, 350 mil lang nakuha sa'yo eh. Pag hindi ko 50 mil daw eh. Mas mahal pa sa motor eh. Kung 50 mil na 50 million. Ang tanong, makakatakas ka ba lagi? Ang implementation, citywide. Hindi street, hindi avenue, hindi boulevard. Citywide. Sa citywide, maraming police all over. Especially with the directive of General Torre that all policemen must be in the streets. Kami naman, yung tagubilin ko kay General Guzman, in line with the national policy by the Chief PNP, sa gabi, natakot-takot na checkpoint ang meron sa Maynila. Yung police visibility also. So one way or another, if you're in Manila, chances are, the probability is high for you to be apprehended in violation of the said ordinance. So, ano ang magandang solusyon? Wag na. Gamitin nyo na lang yan. Hindi naman tutulin yan. Dahil malakas yung... kung gusto nyo nang matulin, bili kayo ng big bike. Yung 1,100 o 1,400, yung magsasawa kayo dun. Hindi susuko yun. Big bike ka pa. Pero kung mga ganun lang, gamitin nyo sa hanap buhay, enjoy your... Ako kasi pro-biker din naman ako dahil nagmumotor din naman ako eh. Meron akong Steed 400 nung araw. May Steed ako nung araw. Honda Steed. May Kawasaki CXR ako nung araw. Kung nagmumotor din naman ako. Pero I try not to be a nuisance to others. I enjoy riding and we support those type of hobbies. Pero yung nakakapamerwisyo na, we have to heed, kailangan namin pakinggan yung kahilingan ng taong bayan na matulog ng mahimbing at mapayapa, walang gulo sa ating nag-iisa. So thank you, Colonel, Major, thank you MPD, keep it up. Nga pala, ulitin ko ha. Madalas sasabihin, bagay, hindi mo naman masisisi ang tao. Sa simula lang yan. Ganyan-ganyan din sinabi ninyo sa akin sa rekto nung araw. Natapos sa termino ko, wala nakabalik. Ibig sabihin, ipinapaalala ko lang. Itong sinimulan namin, curfew, anti-muffler, cleanliness, orderliness, tutuloy-tuloy po yan habang ako po nasa pamahalang lungsod bilang inyong ama. Kaya lamang siyempre, hanggat maaari, mas mainam
Sana po, nananawagan ako. Magkaisa tayo, tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan natin yung disiplina sa Maynila. At ang pinakamabisang disiplina sa lahat, yung hindi na kailangan ipatupad ng pamahalaan, kundi nagkukusang disiplina na tayo bilang mamamayan. Okay? So, thank you very much sa inyo. Maraming salamat sa oras ninyo. Mag-iingat kayo. Keep safe. And Manila. Thank you.